Mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Handa po tayong mag-receive. Handa po tayong tumanggap. Sino po excited tumanggap ng Word of God sa umaga na ito? Sumigaw ng malakas na Amen. Malakas po na Amen. Amen. Sige po, isa pa pong malakas na Hallelujah. Hallelujah. Okay. Sayin po natin sa Mateo 18. Talatang 21 tsaka 22. Basahin po natin sa Tagalog. Magandang balita, Biblia. No? Mateo 18, talatang 21 hanggang 22. Matutunan po natin yung mensahe ng Diyos para po sa atin mula sa Bible sa umaga po na ito. No? Matthew 18, verse 21 and verse 22. Okay? Samahan niyo po ang bumasa. 1, 2, 3, begin. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Okay, sabay-sabay tayo. Sabi mo sa tabi mo, babasa tayo parehas, okay? Amen. Pumalakpak po ang mga gising na babasa ng salita ng Diyos. Okay? Okay? So, verse 21, ulitin natin. 1, 2, 3, begin. 1, 2, 3, go. Lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko bang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Verse 22. Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 70 ulit na 7. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon. Sabihin nga po natin, 70 ulit na 7. Baka po mabulol kayo. Ulitin natin, 70 ulit na 7. Okay, 1, 2, 3, begin. 70 ulit na 7. Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay? Ano po ba to? Ito po ay pag-usapan po natin ngayon, the formula of forgiveness. Pagpapatawad, no? Pagpapatawad. Patuloy na pagpapatawad. Hindi lamang po isang beses. Ano po? The first thing to live by as a leader, forgiveness. Ang unang bagay po na dapat pinapamuhay ng isang leader ay palagiang pagpapatawad. Forgiveness. The best act of self-leadership. Pinaka-the best act of leadership po ito, no? The first and the best act of leadership is forgiveness. Sabi nga natin, forgiveness. Ang pagpapatawad po, ito ay pagkalag mo ng sarili mong gapos. Pagkalas mo ng sarili mong gapos. Pagkalag ng sarili mong tanikala. Yan po ang pagpapatawad. No? Pagpapatawad po is you are unleashing yourself for leadership and multiplication. Unleash, pinapakawalan mo ang sarili para ikaw ay maging leader ng iyong sariling buhay, para ikaw ay maging leader ng sarili mong marriage life, no? Para maging leader ka ng sarili mong family, maging leader ka ng sarili mong people ministry, maging leader ka ng sarili mong career or business. Unleash, makawala ka para maging leader. Kasi ang leader ay isang taong nakalaya. No? At ang nakalaya, ibig sabihin po niyan ay nakalas niya, nakalag niya. No, naialis niya po yung gapos ng galit, ng sama ng loob. Pag hindi ka, ang kabaliktaran po ng forgiveness, the opposite of forgiveness is resentment. Sabi mo nga resentment. Sabi nga po natin resentment. Ibig sabihin po ng resentment ay anger, hatred, no? Pagiging matindi ang sama ng loob, patindi ng galit. Yan po ang kabaliktaran yan po ang kabaliktaran ng pagpapatawad. No? Pag binaliktad mo yung forgiveness, yan po ay hate or murder. No? Sa Bible po, sabi ng Panginoon Kristo, ay kapag ka nagalit ka sa iyong kapatid, ikaw ay pumapatay na rin, pinatay mo na rin siya sa iyong puso, sa iyong diwa. So, sabi ni Jesus, ang pagiging pagtatanim ng galit ay pagpatay. No? Sabi po ng Panginoon Kristo yan. Kaya po, sabi niya dito,
Ilang beses ba dapat magpatawad? Sabi niya po, no, ni Pedro sa Panginoong Jesucristo. Lord, how many times will my brother sin against me and I forgive him and let it go? How many times will I let it go at patawarin ko siya? Up to 7 times? 7 beses po ba? Para po 7 beses sa isang linggo? Parang ganun? Paano po ba? Sinagot siya ni Jesus. Sabi po ni Jesus, hindi 7 beses. No? Sabi nga natin sa ating katabi, hindi 7 beses. 70 ulit na 7. Sabi mo ulit, 70 ulit na 7. Kapag hindi tayo nagpapatawad, tayo po ay nagagalit. Yun ang totoo. Kasi po, opposite yun eh. Hindi ka pwedeng sabihin mo, hindi na ako galit. Pag sinabi mong, hindi ko pa siya pinapapatawad, pero di na ako galit. Hindi totoo yun. Ang galit po ay hindi makikita sa magkasalubong na kilay. Ang galit po hindi makikita sa muka na asar o irritable. Ang galit po hindi makikita yan sa tono ng boses na mataas. Ang galit po ay makikita sa hindi pagpapatawad. At kaya po nahirapan tayong maging leader. Pag naging leader ka, ikaw ay mag-multiply. Pag leader ka na, malaya ka na, nakawala ka na, wala ka na sa iyong Ehipto, wala ka na sa Egypt mo, wala ka na sa pagkakaalipin mo sa sistema ng kamunduhan, no? Wala ka na sa pighati at puot, at galit, no? Ibig sabihin po ng leader ka, ay pwede ka na makarating at pwede ka nang pumunta sa mas magandang antas ng pamumuhay na pinangako ng Diyos para sa iyo. Pwede mo natin palapakan ng Panginoon. Amen. Magandang plano ng Diyos, no? Sa ating buhay, masagana, tayo ay magiging pagpapala, pag-asenso sa lahat ng aspeto, sa lahat po ng bahagi. Ikaw ay magkakaroon ng influence kasi nga, ikaw ang magiging larawan kung paano ang Diyos mula sa wala, inaayos, nilalagyan, pinapasagana ng Diyos. Palakpakan mo ang Diyos kung ikaw yan. Isigaw mo, ako yan. Sabi mo, ako'y pinagpala. Isigaw mo, ako'y pinagpala. Yan. No? Ako'y masagana. I-declare mo, come on, ako'y masagana. Hindi na ako mahirap. Come on. Sabi nga po ni Pastor Gerald Uy, sabi niya, blessings are all voice activated. Hello? All blessing are voice activated. Hello? All blessing are voice activated. Lahat mo ng pagpapala, voice activated. Kaya declare mo, ako'y masagana. Ako'y leader. Ako'y fruitful. Ako'y magmumultiply. Hallelujah! Yung palapakan mo ang Panginoon kung dineclare mo yan. Kailangan mo mag-declare. Kailangan mo ilabas yung altar of praise mo palagi. Amen? No, yung ating altar ng pagpupuri, yung ating altar ng kapayapaan, sa presensya ng Diyos, amen? Ang ating altar ng pananalangin, ang ating altar ng pagsagana, yun nga po yung altar ng provision, blessing, amen? Use your altar. Sabi mo sa katabi mo, use your altar, kapatid. So ito po, lahat ng to, yan ang disenyo mo. Bago pa likhain ng Diyos ang mundo, bago pa likhain ng Diyos ang oras at ang espasyo, ang time at space, even bago pa likhain ng Diyos ang nanay ng time. Alam niyo kung sino nanay ng time? Eternity. Eternity is just the mother of time. Time is just the child of eternity. And take note of this, before eternity, bago pa ang walang hanggan, no, bago pa ang oras, ang panahon, ang Diyos po, dinisenyo ka na para mamunga, mamukadkad, dumami, sumagana, pagpapala. Come on, yung matinding pag-amen mo dyan. Amen, ako yon. Sigaw mo, amen, ako yon. Thank you, Jesus. Amen. Come on, all blessing are voice activated. Ha? So, yun po ang pagiging leader mo. Kaso, mayroong pumipigil sa'yo. Amen? Para manligaw, leadership yan. Para mag-love life ng tama, leadership yan. Sabi mo sa tayo mo, leadership yan. Everything rises and fall or fall on leadership. Lahat ng bagay po pwedeng umangat sa pamamagitan ng maayos na leadership. Lahat ng bagay po ay babagsak, masisira dahil kulang-kulang sa leadership. Everything rises and fall on leadership. Ngayon po, mag-asikaso ka ng buhay mo, gusto mo maging disiplinado, gusto mo matuto mag-manage, amen? Amen. Gusto mong umasenso, gusto mong mag-start ng mag-business, gusto mong mag-start ng sarili mong produkto, gusto mong mag-isip ng sarili mong kabuhayan, negosyo, leadership yan. Sabi mo sa tayo mo, leadership yan. Gusto mo makaipon ng 6 digit, gusto mo makaipon ng 200,000, 300,000, gusto mo mag-breakthrough sa iyong daily devotion, gusto mo talagang araw-araw nagbabasa ng salita ng Diyos, leadership yan. Amen.
Gusto mo maging kagaya si Jesus sa asal, sa ugali, leadership yan. Amen. Para maging ikaw yung kagaya ni Jesus na ikaw, yan po yung ating panganay na kapatid, si Jesus, no, na ating pattern, na ating model, ng ating tunay na pagkatao, para maging ikaw yung leadership yon. Pero kung nakagapos ka na isang salita, hindi pagpapatawad, hindi ka makausad. Yan ang gusto ko pong sabihin sa inyo. Kaya po gusto kong magkaroon ng maraming leader para po we can change the nation of the Philippines. Palapakan mo si Lord kung sang-ayon ka sa akin. Amen! Shout ng malakas na amen! Amen! Amen? Ngayon katabi mo, pag naiingayan sa'yo, mas maganda yan. Amen? Amen! Bulyawan mo, amen! Sabi mo sa kanya. Kasi kaya ako nandito all blessing are voice activated. Lahat ng pagpapala ay umaandar kapag lumalabas sa bunganga. Amen. Kapag sinasabi, kapag isinisigaw, kapag inaangkin mula sa puso, kapag nagsasalita mula sa pananampalataya, doon po umaandar ang pagpapalang binigkas sa iyo ng Diyos. Pag binigkas mo din sa sarili mong labi. I-declare mo, ako'y pagpapala. Ako'y pagpapala. Hello. Ako'y pagpapala. Bahala kayo. Basta ako nakakapag-declare ako dito. Yun ang maganda. Amen. Ako'y pagpapala. Amen. Yung may sigla, ako'y pagpapala. Woo! Tahimik pa rin yata yung katabi mo. Sabi mo sa katabi mo, gumising ka na. Gumising ka na, wala nangyari sa pagiging tahimik mo, mahirap ka pa rin. Nakagapos ka pa din, di ba? No? Nagkakasala ka pa din, tuloy-tuloy ka sa addiction ng kasalanan. Magsalita ka! Sabi mo sa tayo, magsalita ka kung buhay ka. No? Receive the blessing. Sabi mo sa tayo mo, receive the blessing. Sampalin mo siya. Sige, sampalin mo siya. Gumising ka, gumising ka. Dami ka na pinapahirapan. Marami ka na dinamay sa kahirapan mo. Hello? Amen? Ako'y blessing. Sabi mo, ako'y blessing. Yun nga para maging blessing, lumabas talaga yan, para maging ikaw, yung ikaw talaga. Na sinabi ng Diyos, na disenyo ng Diyos, bago pa magsimula ang oras, bago pa magkaroon ng nakaraan, kasalukuyan, hinaharap, bago pa magkaroon ng walang hanggan, ikaw ay dinisenyo ng Diyos para mabunga, dumami, maging leader, mamahala, ikaw ang magdadala ng gobyerno ng Diyos dito sa lupa, ikaw ay magkakaroon ng dominion na tinatawag. Amen? Pero bago lumabas yung ikaw, yung pagiging leader, sabi mo, pagiging leader ko, come on, declare mo, yung pagiging leader ko, bago yung lumabas, kailangan makalagpo ang tanikala. Yun po yung tanikala na hindi pagpapatawad. Kaya po tinatakel ko to sa inyo kasi gusto ko talaga umasenso ka na. Kaso, gusto ko talaga makapag-love life ka na. Gusto ko matagpuan mo yung tamang tao. Pero kung meron ka hindi pagpapatawad sa buhay mo, hindi lahat mangyayari yun. Pumalakpak sa Diyos yung nakakaunawa nito. Gusto mo na magkaroon na anak, gusto mo na maging mami, gusto mo na maging daddy, gusto mo na simulan yung business, gusto mo na umasenso, magkapera, kaso meron pa hindi pagpapatawad sa puso mo kaya di ka makaalis. Payayamanin ka na ni Lord, nakaredy na lahat ng blessing mo, nakaredy na yung mga promised land mo. Amen! Nakaredy na yung lupain mo sa promised land, nakaredy na yung ubasan mo sa promised land, nakaredy na lahat ng love life mo sa promised land, nakaredy na yung family mo sa promised land, kaso nakagapos ka pa ng Egypt ng unforgiveness. No, nakagapos tayo ng Ehipto ng hindi pagpapatawad, puot, galit, sama ng loob. Pag hindi ka nagpapatawad, isa lang ginagawa mo, may puot ka. Ganun yun, hindi mo pwedeng sabihin na wala akong puot. Meron. At ang puot po, sabi ni Jesus, kapag ka sa puso mo may puot ka sa kapatid mo, nagkakasala ka na ng pagpatay sa isip, sa diwa, sa damdamin. Sabi ng Panginoon sa Kristo yan. Kaya po dapat po, ito, solusyonan natin to. Si Peter po lumapit kay Lord. No? Sabi niya, ilang beses ko ba papatawarin, Lord, yung brother ko? Sabi ng brother, kasama ko sa bahay, kasama ko sa buhay, nandyan talaga, kadugo ko, di ba? Kasama kong lumaki, lagi ko nakikita, araw-araw. At ang sabi po dito ni Peter sa Tagalog ay, Panginoon, ilang beses ko ba siyang patatawarin ang aking kapatid na nagkakasala sa akin? Nagkakasala. Ang nagkakasala pong salita sa Tagalog ay, yan po ay nasa progressive tense. Ibig sabihin, pang kasalukuyang tuloy-tuloy na nangyayari. Nagkakasala. Ibig sabihin, tuloy-tuloy siya, Lord Tuloy-tuloy talaga, Lord. Sino po dito may tuloy-tuloy talaga nagkakasala laban sa'yo? Sinasaktan ka unconsciously. Tuwing makikita mo talaga na open ka talaga sa kanya kasi tuloy-tuloy siya sa ginagawa niya mali sa'yo. Di naman niya alam. Or maybe alam niya o sinasadya na, di natin alam. Basta tuloy-tuloy, nagkakasala, tuloy-tuloy. Hello? Di maka-amen yung katabi mo kasi business niya yata yung katabi niya na yun din Mahirap pagkakasama sa bahay Sabi kasi ni Pedro, kapatid daw niya So not necessarily kapatid lang, baka pwedeng tito, pwedeng pinsan, pwedeng kapitbahay, pwedeng kababata, kalaro, kaibigan.
Pwede yung isa pa lamang na minahal mo ng ganon. Pwedeng yun eh. Amen. O, kahit di ka maka-amen, katabi mo siya eh. Ha? Galang mo na lang hintuturo mo sa paa. Ano ba hintuturo sa paa? Galang mo na lang. Kung nakiki-amen ka kasi katabi mo, di ka Di ka makapalag eh. Mag-aaway kayo paglabas eh. Sabi mo sa kanya, I love you. Sabi mo sa kanya, I love you. I love you kung alam mo lang gano'ng kita kamahal. Diyos ko po. Amen. Yung katabi mo, ready? So ito po So yung mas nakakarinig kay Lord, mas makakaintindi sa pagpapatawad. Yung nagtatanong kay Jesus dahil kalapit ang si Jesus, yun na makakagets. Amen. Amen. Yung nagtatanong kay Jesus, yung handang mag-disciple ni Jesus. Yan. Yan ang gusto ko naman kay Peter eh. Kahit si Peter, laging nasa sabotahe ni Lord dyan. Amen, no? Si Peter, laging nasa semplang kay Lord dyan. No? Parang si Peter, laging nababara eh, no? Pero ang gusto ko kay Peter kasi, handa siyang mabara eh. Matutunan lang niya yung tama. Amen. Okay siya mapahiya eh. Kaya ayaw mo magtanong, ayaw mo mapahiya eh. Di mo naman talaga alam paano magpatawad eh. Hello? Di mo naman talaga alam paano magmahal eh. Tanong mo kitabi mo, paano magmahal? Sige nga, sagutin. Di mo alam. Magla-love life ka, di mo alam. Hello? Nakita niyo po, paano yung masenso? Paano sumunod sa Diyos? Paano mag-ayos ng buhay? Paano mag-ayos ng sarili? So, di na nga natin alam, di pa tayo nagtatanong. Ang maganda kay Peter, nagtatanong. Nandiyan ka ba? Nandiyan ka ba? Sabi mo sa katabi mo, magtatanong ka. Kay Lord. O kaya, sa isang representative ni Lord, sa leader. No, kasi nagtanong eh. Maganda kay Peter, nagtatanong eh. Iba sa atin dito, kinakain na tayo ng hindi pagpapatawad. Kinakain na tayo ng pot. Kinakain na tayo ng sama ng loob. Kinakain na po tayo ng insecurity natin. Kinakain na po tayo ng ating walang-kawalan ng confidence sa sarili. Wala pa rin. Hindi nagtatanong. Parang alam lahat. Parang yung katabi mo. Hindi mo katabi mo, parang alam lahat. Oh. Parang alam lahat. Genius. Genius eh. Pero punong-puno na lang sama ng loob, galit po yan. Hello, nandiyan ka ba? So, sino dapat pinapatawad? Mabilis, 3 po. Una, people who hurt you. Yon. Pangalawa, your brothers, sisters. Yan na po yung sinasabi ni Peter. People who you live around with. People who you live around with. Yan yung pangalawa. Ibig sabihin, kapamilya, kadugo, kalaro, kaibigan, no? Iisa lamang na minahal mo ng ganon. Yun yung pangalawang kategorya. Then, pangatlong pinapatawad, yung sarili. Yan, 3 yan. Nakita nyo? Yung taong nakasama ho sa atin ng loob, yung tao po na di natin kadugo, siguro, tinake advantage tayo, sinamantala tayo. Kaya po nung isa kong pinapakinggang kwento, 16 years old po siya, tapos bigla siyang savagely ni-rape. Grabe. No? Paano mo gagawin yun, di ba? Paano na magagawin mo doon, di ba? So yun po yung first category, people who hurt us, who offended us, who take advantage of us, people who consciously or unconsciously hurt us. Pangalawang kategorya, our brother or sister. Yung mga kasama po natin sa cell, our brother and sister sa dugo, our brother and sister sa spirito. Yan. So pag sinabi ni Peter na yung kapatid, ibig sabihin kapatid sa dugo, pwede rin kapatid sa spirito, sa spiritual. Kapatid sa pananampalataya. Yan po yung pangalawang kategorya. And then pangatlo po na pinapatawad, yourself. Sabi mo sa katayo, patawarin mo yung sarili mo. Ay, okay lang ako sa sarili ko. Hindi, check mo. Alam mo kapag hindi mo pinapatawad ng isang tao, di mo kinakausap. Pag di mo pinapatawad ang sarili mo, di mo rin kinakausap ng tama. Sino po dito nakausap ng tama yung sarili mo? Tuwing harap ka sa salamin, gapo mo ha. Ayun, kinakausap mo na mabuti yung sarili mo. Amen! Ikaw, pagharap mo yung sarili mo, pangit mo talaga. Tingnan mo, ganda. Nagpakilay ka pa kahapon, pangit pa rin. Ba't mo ginagano yung sarili mo? Kasi nga, may unforgiveness ka sa sarili mo. Hello? Hello? Hello, guys? So, naging unconscious ka na lang, naging mababaw ka na lang. Binabawan mo na lang para di ma-offend yung hindi mo pinapatawad. Pero hindi mo pinapatawad na yon, ikaw, sarili mo. Nagkamali ka, may namali kang desisyon sa nakaraan, di ba? At patuloy na mali yung desisyon na yon, at patuloy ka naasar sa sarili mo.
Pero ginawa mo na lang mababaw at unconscious ang sarili mo para di ka nasasaktan. Yun po ang matindi dito, no? If you have unforgiveness toward self, you do not talk to yourself like you should. You do not speak to yourself right. Yan pala tandaan na you are not yet forgiving yourself. Ano pa pala tandaan na hindi mo pinapatawad sa sarili mo? If you have unforgiveness towards self, you do not want a good future towards yourself as you should. Amen? You do not create good plan for yourself. So kaya hindi ka gumagawa ng plano kasi galit ka sa sarili mo. Bahala na, ready ka mamatay anytime, ready ka mapuksa, ready ka hindi umasenso, ready ka mahuli, makulelat, di ba? Kung asenso ka, hindi ka gagalaw. Bakit? Galit ka sa sarili mo eh. So hindi ka nagplano na maganda sa sarili mo. Hindi mo tinitingnan yung sarili mo na maayos, na maganda. Hindi mo tinitingnan yung sarili mo na deserving ka sa maayos na pamilya. Hindi mo nakikita yung sarili mo na deserving ka sa maayos na girlfriend, na boyfriend. Kasi hindi ka masaya sa iyong sarili. Kaya kung hindi ka masaya sa iyong sarili, ibig sabihin hindi mo pinapatawad ang iyong sarili, kailangan mo patawarin ang iyong sarili, galit ka sa iyong sarili, pinapatay mo yung magaling na ikaw sa iyong sarili. May tao po ba dito? Nandiyan pa kayo? If you have unforgiveness towards yourself, ang dami kang hindi gagawin na maganda at maayos. Hindi mo ituturing ng tama yung sarili. Hindi mo kaya alagaan na yung sarili, may sama ka ng loob sa iyong sarili. Meron ka hindi pagpapatawad sa iyong sarili. Pinatawad ka na ng Diyos. Pinatawad ka ng mga taong nasaktan mo. Pinatawad ka na ng ex mo na 5 times mo siya. Pinagsabay. Diba? Pinatawad ka ng nanay mo, ng tatay mo. Pinatawad ka na ng asawa mo. Pinatawad ka na rin ni Lord. Kahit na si Satanas, baka pinatawad ka pa eh. Pero ikaw, di mo pa rin mapatawad sarili mo. Hindi ka pa rin nagplaplano na maganda para sa iyong sarili. Hindi mo pa rin tinitingnan yung sarili mo na kung paano ka tinitingnan ng Diyos. Kasi nga, hanggang ngayon, hindi ka makaalis doon eh. Hindi ako deserving. Hindi ako karapat-dapat dyan. Hindi ako pang ganyan. Kasi madami kong mali. Madami kong sablay. Nakapatay ako. Marami akong sinaktan. Sinaktan ko yung mamahal ko sa buhay. So, pinatawad na nila ako. Pero basta, paninindigan ko yan. Hindi ko patatawarin yung sarili ko hanggang di ako nakakabawi sa kanila. Hindi ka makakabawi. Kasi hindi ka makakaalis. Hindi ka makakawala sa galit mo sa iyong sarili. So yan po yung tatlo na pwede mong dapat or lagi nating pinapatawad. Palapakan po natin ng Diyos. Amen. Okay? Ngayon, sabi ni Lord, balik po tayo sa verse, 70 ulit na 7. Sabi mo, 70 ulit na 7. So, nung ginamit ko ng math, ganito yan. 70 times 7 equals 490. Pero sa Bible, wala pong multiplication. Alam niyo ba? Sa Bible po, multiplication ay sa pamamagitan ng mga fold or tupi. Tupi, fold. Yan po ang multiplication sa Bible. So pag sinabi po natin na you go and be fruitful and multiply, ang ibig sabihin po noon ay dodobling ko lang yung ako. So multiplication po sa Bible, sa Hebrew people ay yung isa, tutupi ko yung isa, magiging 2. Isang tupi yun. Tinupi ko yung 2, magiging 4. Tinupi ko yung 4, magiging 8. Tinupi ko yung 8, magiging 16. 16, itutupi ko yung 16, magiging 32. 32, itutupi ko, magiging 64, magiging 128, magiging 256, magiging 512, magiging 1024, magiging 2048, magiging 4096. Amen? Amen. Sabi mo nga, multiply. Even po sa ating G12 vision, yung 12, itutupi mo lang yung 12. Amen? Magiging 144. Amen. Nakuha po ba natin yun? Hello, palapahan natin ng Diyos. Kung naintindihan natin yung tupi. Sabi mo, tupi. So, hindi lamang po 490, kasi meron akong computation dito. Tingnan po natin. 7 tupi. Sabi mo, 7 tupi. So, yung 70 multiply by 7, 490, unang tupi yun. Second folding, 490 multiply by 7, 3,430. Third na tupi, third folding, 3,430 times 7, 24,010. Fourth na folding is 24,010 multiply by 7, 168,070. Ika-fifth na tupi, ikalimang tupi ay 168,070 multiply by 7. That is 1,176,490. Amen? Amen. Sixth na tupi, 1,176,490 multiplied by 7, 8,235,430. Ika-seventh na tupi. Sabi mo, ika-seventh na tupi. Ito talaga yon. Ilan yon?
57,648,010 times. Palakpakan mo si Lord. Ganun ka karami magpapatawad. Ganyan ka kakonti. Sabi mo sa tayo mo, ganyan ka lang kakonti magpapatawad. Ganyan lang. Yan lang. Pag nakapag 57,800,000, ay, napakairbig kasi, no? Pag nagkasala sa sayo na 57,648,011 times, pwede mo na sandi patawarin. Palapakan natin si Lord. Ganun yan. Pwede ka nang di magpatawad. Pagka 57,648,011 times na niya na ginawa sa'yo. Yes, pwede ka nang di magpatawad. Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Pwede ka nang di magpatawad nun. Huwag mo na siyang patatawarin nun. Pagka 57 million. Amen? So, kinumpute ko ulit yan. May isa pa ang computation dyan eh. Tandaan nyo yun, ha? 57,648,010. Ha? Amen? Nakakahingal, ha? Okay, next computation natin. Math yan eh. Formula yan eh. So, 57,648,000 divided by, dinivide ko yan sa ano eh? Sa 36,500 days. 100 days, 100 years yun. 100 years yun. Yung tama ba? Yung 36,500 days, 100 years. Sino dito sure ka mabubuhay ka ng 100 years? O, itaas mo yung kamay mo, come on. Blessing, voice activated dyan. 100 years ako mabubuhay, sabi mo. 100 years ako mabubuhay in Jesus' name. Amen. O, ilang days yun? 36,500 days yun, yung 100 years, ha? O, tingnan niyo po, ha? Ibig sabihin, dinivide ko yan eh. Ha? Dinivide ko. Yung 57 million mo, divide natin ng 100 years. Ilan ang 100 years? 36,500 days. Ilan daw? Per day. Pinerday ko eh. Per day. Ilan? 1,579 forgiveness per day. Palapakan natin si Lord. Hallelujah. Pagod ako dun, ha? Per day yun. Tama? May kasunod pa yan eh. Dinivide ko pa yan sa 24 hours. Para per hour. Per hour, ilang beses ka magpapatawad. Litaw niyo yung computation. Media team, palapakan natin media team. Ayan na. Ayan na pala, 1,579 forgiveness per day divided by 24 hours. Kung gising ka ng 24 hours, huwag kang matutulog, ha? Okay? 24 hours. Ilan? 65.80 forgiveness per hour. Amen. Amen? May gutal pa na 5.8. Amen? Di ba? Dinivide ko ulit yan sa per minute. Divided by 60 natin. Ilan? 1.09 forgiveness ka per minute. Wala pa natin si Lord. Ibig sabihin, pwede ka magalit ng 59 seconds. Magalit ka 59 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 59 seconds. Ika 60. Lord, I forgive him. Wala pa natin si Lord. Ganun yun. Kaya sabi ni Jesus, kung 100 years ka mabubuhay. Amen. Per minute. Kaya sabi mo sa tayo, per minute. So, pwede mo saktay katabi mo, 59 seconds, galit yan. 59 seconds, pwedeng uminda yan. 59 seconds, pwedeng magdrama yan, nasakta. 59 seconds lang. Amen? Bakit? Kasi po, 59, you can be angry for 59 seconds. Okay, sabi nga ni Lord, pwede kang magalit na di magkakasala, mong hayaang lumubog ang araw. Pero pag kinumpute ninyo 70 times 7 ni Lord na magpapatawad, 59 seconds lang. Bago mag 60 seconds, patawad ka na. Kasi pag hindi na yun ang sinabi ni Jesus. Palakpakan natin si Lord. Naintindihan po ba natin? Galing, no? Sabi mo sa atin mo, ganun pala yun. Pwede kang maasar, pwede kang mairita, pwede kang magtampo. Magtampo ka. 59 seconds lang. Kasi after 59 seconds, magpapatawad ka lagi. Meaning, every 60 seconds, nagpapatawad tayo dapat. Yan ang healthy na emotional health. Yan ang healthy na mental health. Yan ang tunay na sekreto sa mental health. Forgiveness! Palakpakan natin ng Diyos. Forgiveness! O yung asawa mo, kaya sabi mo sa tabi mo sa asawa mo, I love you. Kaya dapat meaning, every minute may I love you ka. Sa asawa mo, pumalakpak mo mga mag-asawa dito. Mag-timer ka lagi. I love you. After 59 seconds, I love you. Di ba? I love you. Di ba? Alam mo yung, parang si Denzel Washington, mag-timer ka. Every 1 minute, mag-I love you ka.
Kasi yun po ibig sabihin ng forgiveness. Amen. Ngayon, kung sakaling mabuhay ka ng 101 years, yun, baka pwede ka nang di magpatawad. Ha? Kung nagpapatawad ka every minute, okay, for the next 100 years, bawa, 16 years old ka ngayon, amen? Plus 100 years, di ba? Plus 100 years na every minute ka nagpapatawad, 57 million yon, 648,010. At naging 117 years old ka, pwede ka na di magpatawad. Nagawa mo yung sinabi ni Lord. Okay na yun. Legit na nun na di ka magpatawad. Amen? 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 So nakita niyo po, dapat lifestyle. Sabi mo sa atin mo, lifestyle ng forgiveness. Amen. No? The concept of forgiveness. The road to peace of mind begins with forgiveness. Yan po ang concept ng forgiveness. The road to peace of mind begins with forgiveness. Forgiveness is the first act of your will, not emotion. Will. Ibig sabihin ng will, pagnanais. Tatlong sangay po ang kaluluwa. Tatlong sangay ang soul, ang human soul. The soul of man, tatlong sangay. Ano po yon? Mind, emotion, and will. Tatlo. Sa Tagalog po, nasangay ng kaluluwa ng tao, soul, ay ano po? Isipan, damdamin, at kagustuhan. So, sabi po dito, ang forgiveness po ay first act of our will, not emotion. So, kahit taliwas sa emosyon mo, pwede mong gustuhin at piliin. Gamitin mo yung free will mo. Yung free will mo, hindi ka pwede igapos ng demonyo dyan. Ni ang Diyos, hindi pwede pakilaman ng free will ng tao. Kaya nga pwedeng mapunta ka pa rin sa impyerno kasi will mo yun. Ginusto mo yun, sabi nga. No? Ginusto mo yun eh. So walang magagawa doon ng demonyo kahit ang Diyos. Kasi nga, nirerespeto ng Diyos ang human free will. So ang will, iba po yan sa isip. Ang will, kalooban o pagnanais, kagustuhan, yan po Tagalog ng will. Sabi mga will. Yan po ay iba sa damdamin, sa emosyon. Tatlong sangay po yan sa ating kaluluwa bilang tao, ating soul. Iba po yung soul sa spirit, ha? Sa ating soul or kaluluwa. No? Spirit, espiritu yun. Yung soul po, kaluluwa sa Tagalog. So sa kaluluwa mo, tatlong sangay. Isipan, damdamin, kagustuhan. So, ang forgiveness pala, wala sa damdamin, wala sa talino ng utak, sa logic. Dapat patas, walang ganon. Ang forgiveness po ay nasa pagnanais. Amen? If you wait until you feel like it to forgive someone, then forget about it. Pag nag-intay ka pa ng perfect feelings bago magpatawad, kalimutan mo na pagpapatawad, hindi ka makakapagpatawad. Kasi ang pagpapatawad wala sa feelings. Ang pagpapatawad wala po sa mentalidad, sa isip. Ang pagpapatawad po ay nasa kagustuhan. At sabi sa Bible, forgiveness is not optional. Sabi mo, forgiveness is not optional. Magbasa tayo ng verse. No, Mateo 6, talata 14 at 15. Basahin po natin ito sa Tagalog, ang Biblia. 1, 2, ready, let's read. Go! Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Verse 15. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. So, merong hindi patatawarin dito ng kasalanan niya. Meron dito, hindi ka patatawarin ng Diyos Ama sa iyong kasalanan. Sino yun? Ayan o, basahin nyo ninyo. So, hindi ka magpapatawad, hindi ka rin patatawarin. Tingnan po natin ang forgiveness in relationship po sa ating personal spiritual maturity. Okay? Basahin po natin, spiritual maturity. Sabi mo, spiritual maturity. So, isang Christian na hindi nagpapatawad, parang hindi talaga Christian. Yan. Ang isang anak daw ng Diyos, na sinasabi niya anak siya ng Diyos, tapos hindi siya nagpapatawad, talaga hindi siya talaga anak ng Diyos. Kasi nga, hindi legit eh. No? Malaki po kinalaman ng pagpapatawad sa ating personal na spiritual growth, spiritual maturity. Tingnan po natin, Efeso 4, talatang 30 hanggang 32. Tagalog ulit. Magandang balita, Biblia. Sabi po dito, verse 30, huwag ninyong saktan
ang kalooban ng Espiritu Santo. Huwag daw nating saktan ang kalooban ng Holy Spirit. Sabi mo sa katabi mo, mamong saktan ang kalooban ng Holy Spirit. Huwag na wag. Kasi pong Holy Spirit yan ang kasama natin dito sa lupa, dito sa mundo. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, nasa langit. Pero ang banal na Espiritu Santo po, nandito kasama natin. Palakpakan po natin ang kanyang presensya. Pag sinabing presensya ng Diyos, banal na Espiritu yon. Palakpakan po natin ang banal na Espiritu. Narito siya sa lupa, nandito sa mundo. Nandito siya ngayon, palakpakan po natin ang banal na Espiritu. We welcome the Holy Spirit. Amen? We acknowledge the Holy Spirit. We adore you, Holy Spirit. Amen? Pero ito po yung sabi ng Bible, huwag ninyong saktan ng kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siyang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Verse 31, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po marami, pagsamasamahin po natin itong lahat na to, verse 30 hanggang 32, Ephesians chapter 4, malinaw yan. Ang pagpapatawad po, yan po, maaalis na sama ng loob. Yung sabi sa verse 31, maaalis mo lang ang lahat ng sama ng loob. Maaalis mo lang lahat ng puot, ng galit. Kasi pag di mo yan inalis, ito mangyayari. Mambubulyaw ka, manglalait ka ng di mo alam, automatic. Mananakit ka ng damdamin ng kapwa ng automatic, di mo alam. Kasi nga, nandun po yung puot at galit kasi di ka nagpapatawad. Sa verse 32, ito nga ang pang-alis sa sama ng loob, puot at galit. Amen? Kailangan maging mabait kayo at maawain. Paano yon? Magpatawad kayo. Every minute. Sabi mo sa katabi mo, every minute. Magpatawad kayo sa isa't isa. Tulad ng ano daw po, ng pagpapatawad ng Diyos dahil kay Kristo. Ang Diyos amang banal. Amen. Ang Diyos amang banal na walang bahid ng kasalanan. Batas at hustisya ng buong sanlilikha ang Diyos Ama. Tinuring kang wala ng kasalanan dahil kay Jesus. Si Jesus na ang nakikita sa atin ng Diyos amang banal. Pinatawad ka. Sino dito hindi pinatawad ng Diyos? Sino dito hindi pinatawad ng Diyos Ama? Sino dito hindi niligtas ni Jesus? Sino dito hindi nilinis ng dugo ni Jesus? Sino dito hindi tinubos ni Jesus? Sino dito hindi pinatawad ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak? Wala. Lahat po tayo pinatawad. Kaya wala tayong karapatan na hindi magpatawad. Pag hindi tayo nagpatawad, tayo po'y pinapasok ng puot, galit, sama ng loob. Ano po magiging normal mong buhay? Mambulyaw, verse 31 yon, manlait, manakit ng damdamin ng kapwa. Palakpakan po natin ang Panginoon kung naintindihan natin. Just as God in Christ also forgave you. Just as God in Christ also forgave you. Just as God, kay Kristo, pinatawad ka, magpatawad ka din. Letting it go. Letting it multiply through you, forgiveness. Ang gusto ng Diyos mag-multiply yung forgiveness dahil ikaw na pinurgive niya, magpo-forgive. Magmumultiply noon ang forgiveness. Ang gusto ng Lord, mag-multiply ang forgiveness. Palakpakan natin ng Diyos. Kaya sinabi ni Jesus, 70 times 7. Gusto niya ng multiplication ng forgiveness. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Come on, the best ng palakpak mo para sa Panginoon. Ikaw na tumanggap ng pagpapatawad, magpatawad ka. Sabi mo sa tayo, magpatawad ka. Ha? Magpatawad po tayo. No? Ito po yung turo ni Jesus. Pag kinumpleto po natin yung una nating kapitulong binabasa kanina, yung Mateo, makikita po natin dito yung matinding kwento ng pagpapatawad. Basahin po natin yung kwento. Tuloy ho natin. Matthew chapter 18. Okay? Matutuklasan po natin dito talaga kung ano ibig sabihin ni Jesus sa pagpapatawad. Matthew 18. Tagalog ko babasahin. Ano po yung Tagalog? Amen? Sino po maraming natututunan ngayon at nababago na yung puso niya? Hallelujah. Sumigaw ka ng malakas na hallelujah. Amen. Praise God. Ano po? Pwede niyo ba pakita media team Tagalog na? Chapter 18. Lumapit si Pedro, nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses po ako dapat
Ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid kong paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Paulit-ulit na nagkakasala sa akin. 70. Sabi ni Jesus, hindi lang 7. Hindi ko sinasabing 7 beses, kundi 70 ulit na 7. 77. Parang nakakalito yan. Okay? Sapagkat ang kaharian ng langit ay, so sinabi ni Lord, ganito yung kaharian ng langit. Sabi mo sa tayo mo kaharian ng langit. Kingdom of Great Britain. Pag sinabi pong Kingdom of Great Britain, bansa yon. So, ang langit po bansa. Sabi mo, bansa ang langit. Sino po dito, doon ka citizen, sa bansa ng langit? Kaharian ng langit. Amen, palapahan natin ng Diyos. So, taga doon ka, dapat maintindihan mo. Paano yan? Ganito yan. No? Sapagkat ang kaharian ng langit ay katulad nito. Ipinasya na isang hari na hinga ng ulat ang kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Malamang yung hari dyan, yung Diyos Ama. Tama ba? Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na milyon-milyong piso. Amen. Grabe, no? Yun po. So, yung hari po, naghanap ng ulat. Ibig sabihin ng ulat, report. So, unang dinala sa kanila, yung merong, nauna pa yung verse, ganyan kalupit, no? Unang dinala sa kanya ang aliping may utang na, milyong-milyong piso. Next. Dahil sa siya ay walang maibayad, ganito sa kaharian to ng Diyos, kaharian to ng langit, sa country of God. Dahil sa siya ay walang maibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya. Sino po dito gusto mo ikaw ipagbili? Kasi walang maibayad So, pinagbili. Inutos ng hari na ipagbili siya. Hindi lang siya, pati ang kanyang jowa. Amen. Pati yung kanyang asawa. Ganyan po sa kaharian ng langit. Amen. Amen? Kaharian to ng langit. Tingnan niyo po, ganyan. No? Ito pa, hindi lang asawa niya, mga anak niya, pagbibili rin. At lahat ng kanyang ari-arian upang siya ay makabayad. Next verse. Verse 26. Lumuhod ang taong ito sa harapan ng hari, nagmakaawa, bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naglumuhod siya sa hari. Ito dito mo makikita, ano ba yung ating bansang langit? Ano ba ang galawan sa kaharian natin? No, ano ba ang meron sa ating nation, the kingdom of heaven? Paano umaandar po yung gobyerno ng ating Panginoong Diyos, ating Ama? Ganito po, makikita nyo ngayon. So, naglumuhod po itong may utang. Nakita niyo po, sabi niya, bigyan po niyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat na yan. Kasi nga, bebenta siya, bebenta asawa niya, bebenta anak niya, bebenta lahat ng ari-arian niya. So, naglumuhod siya. Okay? Verse 27, next verse. Naawa sa kanya ang hari, kaya't, ano po? Yan na, yan pong bansa natin, may pagpapatawad. Come on, pasalamatan mo ang Panginoon. Sino dito parang ikaw yung unang alipin na yon? Palakpakan mo lalo si Lord. Purihin mo si Lord, sabi mo dakilang Diyos. Sabi mo napakabuti ng Panginoon. Come on, declare mo, napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Amang Hari. Amen. So, tingnan niyo po, naawa ganun kadaling kausap yung ating gobyerno sa kaharian ng langit, sa bansa natin, sa kaharian ng langit. Kaya nga dapat doon ka kabilang, doon ka citizen Kasi ganun kadali, naawa sa kanya ang hari, kaya't, ano po? Pinatawad siya. Sinungaling ka, manyakis kang palihim, mukha kang banal, pabanal effect ka, pabibo ka, nagnanakaw ka ng pera sa pitaka ng nanay mo mula bata, ang dami mong kasalanan, pero naglumod ka sa hari, pinatawad ka. Ay, ikaw yan, ako yan. Sabi mo, ako yun Ako yata yun ako yun. Sabi mo sa tabi mo, it's not you, it's me. O pumalakpak yung mga it's me sa yon. Come on. Iba, di lang marunong tumingin sa sarili. Binababawan mo kasi, ginagawa mo ko sa sarili mo. Para bang wala kang mali. Pero kung lalaliman mo nito, magpapakatotoo ka, alam mo, ikaw yan. Ang dami mong minanyak ng palahim. Sa bawat 10 tao, kasama babae dito, 6 doon nanonood ng porn. 9 doon nakakita ng porn. 6 doon nagpo-porn pa rin. Sa karumihan, sa kasalanan na pinagpapatuloy, laksa-laksa po tayo, sobra-sobra tayo. Dapat mo talaga ibenta ka, asawa mo, anak mo rin. Dapat sa impyerno na tayo. Pero naghingi tayo ng tawad, lumuhod tayo, nagpakumbaba tayo, at sasabi natin, Lord, tulungan mo kami, pinatawad tayo ng hari. Pinatawad tayo sa kanyang pagkakautang at pinalaya. Sumigaw nga, malaya na. Hey, hey.
Amen? Malaya na, hey, hey. Amen? Di ba? Malaya na, hey, hey. Ayan o, pinalaya. Verse 28. Ano, ito, tunggayan natin. Tunggayan natin kung ano nangyari sa tao na to. Verse 28. Ngunit, pagkalis roon, nung alipin pinatawad, pagkaalis roon, nakatagpo siya ng isa niyang kamanggagawa na may utang na ilang daang piso sa kanya. Ha? Sinunggaban niya ito sa leeg, sabay sigaw, magbayad ka ng utang mo! Sabi sa kanya, loko-loko to. Milyon-milyon ng utang niya, pinatawad siya. Pagkaalis niya, parang walang kwenta sa kanya, parang walang effect sa kanya, pagkaalis niya. Oh. Pagkaalis niya, nakatagpo siya ng isa sa kanyang kamanggagawa na may utang na ilang daang piso. Kunti lang na. Ilang daang piso lang sa kanya. Sinunggaban niya kaagad sa leeg. Huh? Sabay sigang magbayad ka! Ang gigil. Isa ka papatawad lang. Magkano pinatawad daw sa kanya? Milyong kasalanan pinatawad sa'yo. Hello? Ngayon nakita mo yung nakapanakit sa'yo. Ha? Yung ex mo, ganon. Ha? O kaya yung nanay mo, yung tatay mo, talagang sinaktang ka. Matagal na, 10 years ago, 15 years ago, nakita mo uli sila. Sinunggo pa may leger. Kinuhelyuhan mo. Ganun ang ginawa niya. Yan, may ganyan sa Bible. Sabi mo sa tabi mo, it's not you, it's me. Sana hindi na ikaw to. Okay? Next verse. Lumuhod dito. Inakita niya kamanggagawa niya na may utang na ilang daang piso. Lumuhod dito, nagmakawa sa kanya. Sabi niya, bigyan mo pa ako ng panahon at andaw? O yun, humingi ng tawad sa kanya ngayon. Siya naman na ngayon ang dapat magpatawad. Amen. Ikaw na pinatawad, dadating talaga na ikaw naman ang dapat magpatawad. So, lumuhod ito at nang magkaawa sa kanya, bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. The same na sinabi niya sa hari. Sumunod na verse. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya hanggang sa loko talaga. Nakita niyo yung ginawa niya? Hindi siya pumayag, oh. Sino dito ayaw mo magpatawad? Yan, parang ganyan ho tayo. Sa halip, ito'y ipinabilanggo niya, sabi niya, hanggang sa makabayad. Ngayon, ano nangyari? Next verse, 31. Labis na nagdamdam ang ibang mga tauhan ng hari nang malaman niyon. Kaya't pumunta sila sa hari at isinumbong kay Tulpo. Hindi. Sinumbong eh. At sinumbong ang buong, diyan ka mapapatulpo. Diyan ka na, parang ganyan, tulpo na, parang ayan, kasangga mo langit, parang ganun yan. Yan yun, ganyan yun. Sinumbong eh. Ha? Sa kaharian ng Diyos, ganyan po yung mga nasusumbong, yung mga hindi nagpapatawad. Ganyan yung mga nasusumbong sa kaharian ng ating Diyos Ama. Amen. Yung mga hindi nagpapatawad, no? At sinumbong ang buong pangyayari. Next verse. Ano nangyari? Ipinatawag ng hari ang malupit na lingkod. Ano sabi ng hari? Napakasama mo, sabi niya. Sabi ng hari, pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Amen? Verse 33. Naawa ako sa iyo. Hindi ba dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? Lalo na kung kadugo mo yan. Hindi ba dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo kahit gaano pa kasakit ginawa sa iyo? Kasi mas masakit ang ginawa mo sa Diyos. Hello, may tao ba di? Wala yata ang tao rito. Nakakalimutan mo yata atraso mo sa Diyos. Na pinatawad sa iyo ng Diyos. Ngayon, konti ka nasaktan mahal mo sa buhay, sinaktan mahal mo sa buhay, di na ubra yan. Di baling ako, wag lang mahal ko sa buhay, sinaktan. Hindi. Mas masakit ang ginawa mo sa Diyos kahit paano gawin sa buong pamilya mo. Nakita mo nung dapat ginagawa dito? Di ba sabi ng hari, dami mong utang, di ba? Ikaw, asawa mo,
mga anak mo, ari-arian mo, doon kayo sa impyerno dapat. Hello? Amen? Pero dahil nagmakaawa ka, sino po dito nakita mo yung power ng paghingi ng tawad? Power ng pagmamakaawa. Pinatawad ka. Ngayon, kung pinatawad ka talaga, eto naawa ako sa'yo, sabi ng Diyos sa kanya, sabi ng hari sa kanya, hindi ba dapat ka rin sanang nahabag? Nakita niyo itong konsepto ng pagpapatawad? Kaya ka pwedeng magpatawad kasi pinatawad ka lang din talaga. At ang tunay na ebidensya na natanggap mo yung pagpapatawad, inabswelto ka, is kaya mo rin magpatawad ng iba. Kahit gaano kasakit. Kasi di mo kukumpara yung sakit na ginawa mo sa Diyos. Mas malaki pa rin ang atraso ko. Amen. Amen. Verse 34. At sa galit ng hari, siya'y pinabilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Kaya nakita niyo po sabi ng Diyos, yung nating binasa Matthew chapter 6, 14-15. Pag di ka nagpatawad, hindi ka patatawarin. Ito, pinatawad na, hindi siya nagpatawad ng iba, ibinalik yung parusa na para sa kanya. Binilanggo hanggang sa mabayaran ang lahat ng kanyang utang. Last verse, 35. Gayon din ang gagawin. Basahin natin lahat. Basahin natin. 1, 2, ready, go. Pamilya yon. Lahat ng tao nakapasakit, nakapanakit, at sarili mo yon. Tumayo po tayo ngayon sa oras na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. The best na pagpapalakpak. Patawad. Forgiveness. What is forgiveness? Forgiveness is full pardon. What is forgiveness? Forgiveness is a new chance na binibigay mo sa iba. Forgiveness is the canceling of debt. Kina-cancel mo na yung kanyang mga utang, record ng utang. Ano po yung forgiveness? Forgiveness is freedom from the past. Yan yung apat na what is forgiveness. Anong yan ang kailangan mong gawin. Forgiveness can happen to you if you let it. Kapag hinayaan mo talaga na mag-flow. Kasi parang river yan mula sa Diyos Ama. Bibigay sa'yo forgiveness. Let it flow sa'yo. Kaya nga it will flow sa'yo kung hayaan mo. Kasi agos lang yan eh. Hindi ka naman pinapagawa sa'yo yung hindi pinarana sa'yo. Hindi pinapabigay sa'yo sa iba yung hindi muna sa'yo unang pinatanggap. Amen? 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 So ito po, every minute yan. No? Huwag niyo pong hayaan na mamuhay tayo sa resentment, yung opposite ng forgiveness. Kasi po, ang resentment, pagtatanim yan ng masama sa iba. Pag hindi tayo nagpatawad palagi, every minute, what I mean, hanggang sa maka 100 years ka, okay? Pag di ka nagpatawad every minute, mga kapatid, nandun ka sa kabaliktaran ng forgiveness. Ano yung kabaliktaran ng forgiveness? Resentment. Sabi mo, resentment. Sa Tagalog, poot. Galit, sama ng loob. Yan ho yun. At yan po ay pagtatanim yan sa galaw ng ating makasalanan na laman. Tanim yan. Ha? Galatians 6:7-8. Sabi po dito, sabi dito, do not be deceived. Huwag kang madadaya sana ng kaway. Do not be deceived. God is not mocked. Hindi mo pwedeng sabihin hindi mangyayari sa'yo yung sinabi ng Diyos na dapat mangyari sa'yo. God is not mocked. For whatever a man sows, kung ano tinanim mo, that he will also reap. Yun din ang iyong aanihin. Pag nagtanim ka ng poot, dahil ayaw mo magpatawad, nagtanim ka ng sama ng loob, kahit saan ka pumunta, yun ang hinahasik mo talaga. Kasi pag meron ka unforgiveness, yun ang dala mo, sama ng loob, galit, poot. No? Ephesians 4:32, yung binasa natin sa Ephesians 4. So nagtatanim ka nun, hasik ka ng hasik ng kung ano tinatanim mo, yun ang aanin mo.
Sabi po dito, hindi mo maloloko si Lord. Huwag kang magpadaya. Huwag kang magpadaya sa kaisipan ng tao. Wala naman nakakaalam no hindi ko pagpapatawad, no? Hanggang di ka nagpapatawad, umaandar ka sa puot. Di mo kailangang sumibangot. Di mo kailangang magsalubong ng kilay lagi, no? Pero kahit saan ka pumunta, nandun yung pambubulyaw, nandun yung nananakit ka. Ganun ho nangyayari dyan. Nagtatanim ka niyan. At kung ano tinanim mo, sabi dito, Galatians 6:7, aanihin mo. Verse 8. Basahin mo natin verse 8. For he who sows to his flesh will of the flesh, ano daw? Reap corruption. But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap, ano daw po? Everlasting life. So makita niyo po dito, pag nagtanim ka sa flesh, poot, sama ng loob, galit, dahil ayaw mo mag-forgive, aani ka sa flesh ng corruption. Sabi mo corruption. At ito po, madali itong makita po sa hindi pagpapatawad. Sabi ko nga sa iyo, ang kabaliktaran ng forgiveness, hate. Sabi ni Jesus, ang hate, pagpatay sa kapwa. Nung sinulat ni Pablo to sa Galatians, chapter 6, verse 8, ang ibig sabihin niya sa word na corruption, nakita niya kasi yung mga Roman soldiers paano mag-implement ng batas. Makinig kayo sa akin. Ganito kasi yung pinanggagalingan ni Pablo. Nung sinabi niya yung verse 8, yung word na corruption. Kasi ang corruption, ito yung resulta ng ating galit na tinatanim dahil ayaw nating magpatawad. Pag sinabing corrupted ka, yung pinatay mo, ganito po sa Roman people, pag pumatay ka, ganito yung Roman law. Yung napatay mo, hindi ka ikukulong. Pag nakapatay ka, hindi ka ikukulong. Yung napatay mo, itatali sa katawan mo yung bangkay. Ganyan po mga Roman soldier. Yun ang gagawin sa'yo. Wala nang hatol-hatol, wala nang justice ng Supreme Court, walang ganun. Sa mga Greek po yun, hindi sa Romans. Sa mga Romans po, ganun sila. Pagka nag-implement po sila ng batas, pumatay ka. Yung napatay mo, wala, hindi ka magpapalibing, hindi ka magbabayad sa pamilya, hindi ka kukulong. Yung napatay mo, yung bangkay niya, itatali sa'yo. Tatali sa'yo bangkay. Kahit saan ka pumunta, mag-SM ka, basta may bangkay ka, papapasukin ka. Yung bangkay na napatay mo, nakadikit sa'yo. Nakatali sa'yo. At lumilipas ang araw, ang linggo at ang buwan, araw tsaka gabi. Siyempre, alam natin yung bangkay. Ano mangyayari sa bangkay? Maagnas, magkakaroon ng mga maggots, magkakaroon ng mga worms, babaho, nakadikit yun sa'yo. Yun ang parusa ng mga Roman people. At ang tawag nila doon, corrupted yung tao na yon. May bangkay na nakagapos sa kanya. May napatay siya 2 years, 3 years, 5 years ago. Yung bangkay nasa kanya pa din. At ang tawag ng mga Roman people doon, that person, wag ay lalapit, corrupted. Corrupted yun. Yun ang sabi ni Paul sa Galatians chapter 6, verse 8. Nagtatanim ka sa flesh mo ng galit po at sama ng loob. Ano pa sabi ni Jesus? Pag galit ka sa kapatid mo, pinatay mo na siya. Pumatay ka. So yung bangkay niya nakadikit sa'yo. At habang dumadaan ng mga araw, gabi, linggo at buwan, naagnas, nabubulok, kakaroon ng bulate, ng uod, ng maggots, kumakapit sa'yo, lilipat sa'yo yung mga maggots, kakainin ka din nun, nakukurap di katawan mo, no? Yung magkakaroon ka ng sugat sa likod dahil sa mga naaagnas na katawan, nakadikit sa'yo 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years. Yan, hindi ka kasi nagpapatawad. Ganun yung sinasabi ni Paul. Exactly dito po. Pag inaral po natin itong Galatians chapter 6, verse 8. The word corruption. Nakita po ni Paul yan sa mga Roman people. Ano kailangan gawin? Sabi ko sa inyo kanina, ang pagpapatawad, inaantay. Hindi Tagalog na antay, ha? Antay. U-N-T-I-E. Antay. Kinakalag. Kinakalag mo alin? Yung bangkay ng mga taong hindi mo mapatawad na pinatay mo na sa buhay mo. Sino dito gusto mong tanggalin na yung mga bangkay? Amen? Kung ikaw yan, narito ang Panginoon para sa'yo. Gustong-gusto na nila tanggalin sa yung mga kabigatan na yan.
nakapasan sa'yo yung mga braso ng bangkay ng mga taong di natin pinatawad. Ay hindi pagpapatawad ay puot galit sama ng loob. Sabi ni Jesus, pag nagkaroon ka ng puot galit sama ng loob, pumapatay ka na rin. You are committing murder in your heart, in your mind. E sa oras po na ito, gusto ni Jesus, damhin mo yung kanyang pagpapatawad sa'yo. Pinapatawad ka na niya sa lahat ng milyon-milyon mong kasalanan, milyon-milyon mong atraso, milyon-milyon mong karumihan, kabastusan, palihim, patago. Pinapatawad niya ako sa milyon-milyon kong kasalanan. Napakabuti ng Diyos Ama na Hari ng Langit. God's will for you ay magkaroon ka ng glorious life with Jesus. Maraming salamat sa iyong panonood dito sa ating YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-subscribe sa Glorious City Church YouTube channel. Have a blessed life, family, finances, and future.